Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Dito po sa ating channel na ito, Kababalaghan PH. Side channel po ng ating Mundo ng Misteryo main channel. Mga mahal naming kaibigan, pakinggan po ninyo ang buong kwento, pangkababalaghan na akin pong inihanda para po sa inyo. Pakinggan po ninyo ang kwentong ito. Ito po ay masyadong mahaba, pagtiisan lamang po ninyo. Ngunit napakaganda ng mga kwento rito sa ating channel nito, Kababalaghan PH. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para po lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga upload. Heto na po ang buong kwentong pangkababalaghang inyo pong mapapakinggan. Paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag mo nang kaliliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. May mga kababalaghang ang ugat ay mula sa nakaraan. May mga kapalarang hindi natutuldukan, kaya't nagpapatuloy sa kasalukuyan. Sa linggong ito, isa na namang kwento na magtutulot sa inyo ng kaba at takot ang ating tutunghayan. Pamamagatan natin ito ang larawan sa isa na namang gabi na lagi. Anak, maganda nga itong bahay. Para sinaunang bahay. Parang panahon pa ng Kastila. Tama, Mama. Kaya nga nagustuhan ni Dani. Pinilit niya talaga ang katiwala na sa amin ibenta. Katiwala? Bakit? Nasaan ang may-ari? Yung tunay na may-ari noong bahay. Nasa ibang bansa ang kaisa-isang anak. Hindi na interesado umuwi o tumira sa bahay na yan. Sino makikinabang sa mapapagbentahan? Maniniwala ka ba?
pwede naming hulugan ang kabuuang halaga kahit gaanong katagal. Ano? Paano kung makamatayan na nung may-ari? Hindi ko alam. Si Dan ang kausap nila eh. Nakapagtataka naman kung ganong kagaan ang terms ng payment. O bakit hindi mabenta-benta? Bakit sa tagal ng panahon kay Dan ba nila ibinenta? Ang sabi ho ni Dan, isa nga itong himala. Talaga yung asawa mo makadiyos, ano? At natutuwa ho ako sa attitude niya, Mama. Lahat ng bagay, himala. Blessings. Pagpapala para sa kanya. Para kay Dan, walang masamang tinapay. Pero korason, Ano na naman, Ma? bakit lilipat pa kayo ng bahay? Okay naman kayo rin sa bahay natin. Mas gusto kong kasama ko kayo. Ang gusto ko ni Dan, magsimula kami ng pamilya na kami lang. Para daw matuto kami sa buhay. Gusto ka lang niya ilayo sa akin. Naku, Ma, hindi ho totoo yan. Anak, dito na lang kayo. Every weekend, Ma, dito ho kami mag-stay. Bibiyahe kayo ng 3 oras para umuwi rito? Totoo? Oo. Para sa iyo, gagawin namin yun ni Dan. Promise ho yan, Ma. Huwag ka na magtampo sa gagawin namin paglipat ng bahay. Corazon, tingnan mo ang larawang ito. Ang larawan ng bahay? Oo. May nakadungaw na 2 tao dito sa bintana. Tingnan. Ayan, tingnan mo. Oo nga. Pero wala naman dati yan, Ma. Bahay lang talaga ang larawan na yan. Hindi. Baka hindi mo na napansin. Baka sila talaga ang original na may-ari, ang mag-asawa. Pero maliit ang larawan ng nakadungo sa bintana, Mama. Hindi halos maaninaw, oh. Oo nga. Ay, pwede ba, Ma? Huwag mo nang problemahin yan. Ang importante, sa Lunes, lilipat na kami sa maganda at antigong bahay na yan. Yaya Liling, nasa kotse na ba ang mga bag na inampake ni Corazon? Opo, sir. Mabuti naman. Sige, tawagin mo na siya, ha? Aalis na tayo. Mas mabuting bumiyahe ng maaga. Walang traffic. Opo, Sir Dan. Pupuntahan ko na po si ma'am. Mahal, gising na. Malapit na tayo sa bahay. Malapit na? Ayun, tanaw na mula rito sa tulay. Wow! Ang ganda nga pala! Nasa gitna siya ng isang malawak na lupain. Oo. Pero yung lupain, hindi na sa atin yan. Nagkataon lang na walang gustong tumapi sa antigong bahay. Oh, bakit naman? Hindi ko alam, mahal. Ang importante, tayo na ang bagong may-ari ng bahay na bato. Dan, bakit tayo minto? May lalaking nakaupo sa daan. Parang hindi niya napansing may paparating na kotse. Pasensya na. Nakaramdam ako ng hilo eh. Saan ka ba pupunta, Brad? Diyan lang sa malapit. Gusto mo sumabay ka na sa amin? Patungo kami sa bahay na antigo? Salamat. Malapit na ang pupuntahan ko eh. Kaya ko na. Okay. Inuulit ko Pasensya na. Lalo na sa mga babaeng kasama niyo. Ay, okay lang, mister. Sana talagang kaya mo na ang sarili mo. Oo nga po, sir. Kaya ko na. Kaya ko na. Lalo na ngayong nakita na kitang muli. Alpha. Welcome home po. Welcome dito sa bahay ninyo. Ay, salamat ho, Aling... Saning, Saning. ako ang katiwala dito at makakasama ninyo bilang tagabantay ng bungalow. Dan? Corazon. Pumayag akong dito pa rin siya manirahan. Wala naman po kasi ako mapupuntahan, ma'am. Matandang dalaga ako at... Bakit mo ako tinititigan?
Magulo ba ang buhok ko? Ah, isuot ko na lang kaya muli yung scarf sa ulo ko. At, Aling Saning, bakit? Kamukha mo siya. Sino? Ang babae sa larawan. Aling larawan? Ay siguro ma'am, ang tinutukoy niya, yung larawan sa dingding. Ayun po oh, larawan ng lalaki at babae na parang mag-asawa. Nako ibababa ko na lang ang larawan na yan. Ang dapat naka-display dyan, larawan ninyong mag-asawa. Sige, Ineng, ipasok na natin ang lahat ng dala niyo. Ako na magbababa ng larawang nakasabit sa dingding. Hindi ko napansin ang larawan nung una tayong pumunta rito. Ako rin. Gusto ko sanang manatili na yun sa dingding pero inalis na Aling Saning eh. Hayaan mo na. Tama naman siya. Tayo na ang bagong may-ari ng bungalow na ito. Kaya larawan na natin ang dapat i-display dito. Ay, Dan, hindi at ako makakatulog ngayon. Sobrang excited ako sa ganda at laki ng bahay na ito. Alpha, bumangon ka. Halika. Sumunod ka sa akin. Sino ka? Ito na ang katuparan ng pangako ko. Ang tamang panahon. Babalik ako at maniningil. Alpha. Alpha? Oo. Ikaw si Alpha. Ako si Aragon. Pinagtagpo tayo noon. Ngunit binigyan mo ko ng sakit ng kalooban. Ngayon, Alpha, ipadarama ko sa iyo ang kabiguang ibinigay mo sa akin. Halika! Sumunod ka sa akin! Wala sa kwarto nyo? Pero wala rin siya rito sa buong bahay. Maaga po ako naglinis. Si Aling Saning naman nasa kusina at nagluluto na. Nasaan kaya si Corazon? Yaya, tulungan mo akong hanapin siya. Opo, sir. Sir Dan! Si Ma'am Corazon! Nasa hardin po! Walang malay! Corazon, ano nangyari sa'yo? Bakit narito ka sa hardin? Hindi ko alam, Dan. Nangihina ako. Si Aragon. Sinong Aragon? Hindi. Wala po yun, sir. Parang may nakita ako. Huwag niyo na lang po akong pansinin. Corazon, kumapit ka sa akin. Bubunghatin kita. Dadalhin kita sa loob ng bahay. Pilitin mong maalala nangyari. Bakit ka narito sa hardin? Gumising ka ba sa gitna ng pagtulog natin kagabi? Hindi ko alam, Dan. Nangihina ako. Yun lang ang tangi ko nararamdaman. Pero wala akong maalala. Wala talaga. Ang larawang ito, baka itong dahilan kaya nagkasakit si Ma'am Corazon. Ay, mabuti pa itago ko na lang itong muli. Pero, hindi naman ako naglagay nito sa dinding. Paano nga ba ito napunta doon? Saning. Ay, Aragon. Tama, Saning. Salamat. Hindi mo ako nakalilimutan. Pero ikaw Ibalik mo ang larawan. Pero ayoko lumubhas si Ma'am Corazon. Sinong Corazon? Asawa siya ng bagong may-ari nitong bungalow. Walang ibang may-ari ng tahanang ito. Si Alpha. Si Alpha at ako lamang. Don Aragon, para na po ninyong awa. Tapos na po ang inyong panahon. Ano ang natapos, Saning? Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos sa aking paghihiganti. Natagpuan kitang putlang-putla. Parang tulala. Kaya pinunasan
Pupunasan kita ng mainit-init na tuwalya. Salamat, Liling. Aling Saning, ano nangyari sa'yo? Para ka nakakita ng multo. Mahabaging langit. Aling Saning, may kinalaman ba ito sa pagkatagpo kay Ma'am Corazon doon sa hardin? Hindi ko alam, Liling. Pero anong kinatatakutan mo? Makinig ka. Nung maliit pa ako, may nangyari sa bahay na ito. Yun bang naaalala mo? Si Alpha. Siya ang naalala ko. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol kay Alpha. Pero ipangako mo, Liling, hindi ito malalaman ng iyong mga amo. Sino si Alpha? Gaya ng sinabi ko, sasabihin ko sa iyo. Pero wag mo itong babanggitin sa iyong mga amo. Batang paslit pa ako noon. Pero nagsisilbi na ako sa mag-asawang Doña Alpha at Don Aragon. Pangako ka, Saning. Opo, Doña Alpha. Hindi malalaman ni Aragon ang tungkol sa kalaguyo ko. Hindi po, Doña Alpha. Wala po ako sasabihin. Tandaan mong sinabi ko sa iyo. Pag nalaman ito ni Aragon, ihuhulog kita sa balon. Walang tutulong sa iyo. Walang makakakita. Kaya mamamatay ka sa lamig. Mamamatay kang mag-isa. Opo, hindi po ako magsusumbong. Hindi po, Doña Alpha. Sige. Bumalik ka na sa kusina. Tulungan mo si Felicidad sa pagluluto. Opo. Parang kailan lang. Noon ay batang-bata pa ako. Pero Aling Saning, ang bahay na ito, sabi ni Sardan, ay ilang daang taon na. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit buhay ka pa? Dahil nangako akong magbabantay sa bahay na ito habang buhay. Naman, Aling Saning. Kung batang paslit siguro ako, maniniwala ako sa'yo. Pero sa panahong ito, kutsero na lang ang maniniwala sa'yo. Alam mo yun? Yung kasabihang kwentong kutsero? Kwentong kutsero? Pag sinabi ang kwento mo ay kwentong kutsero, hindi yan dapat paniwalaan. Dahil yan ay walang katotohanan. Ma'am, kanina pa nakaalis si Sardan, pero darating po ang kapatid niyang si Sir Ben. Titingnan raw kayo. Bakit yung ginawa ni Dan? Wala naman akong sakit. Pero nangihina ka, Ma'am Corazon, at wala ka maalala sa nangyari kagabi. Ano nangyari kagabi? Hindi rin namin alam. Basta nagising si Sardan, wala ka doon sa kwarto ninyo. At nang hanapin ka namin, natagpuan ka namin sa hardin. Walang malay. Kumusta, Saning? Matagal kang hindi napasyal dito sa parokya. Father Sok, nagbalik si Aragon. Saning, si Aragon ay bahagi na lamang ng isang alamat. Pero totoong nagbalik siya. Nagpakita siya sa akin kanina. Paano mangyayari yon? Si Aragon ay hindi na pwedeng magbalik. Alam ko po, Father. Kaya nga ako nagpunta rito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sige, kung talagang nagbalik siya, anong gusto niya? Anong kailangan niya? Ang kanyang paghihiganti, hindi pa raw tapos. Matagal nang tapos ang panahon nila ni Doña Alpha. Katunayan, sa mga kwento ko na lamang naririnig ang nangyari at hindi ko kaalam kung alin sa mga kwento ang totoo. Ako ay bahagi ng kwento nila, Father. Alam ko ang totoo. Saning, hindi ka maaaring maging bahagi ng kwento nila. Daang taon na ang edad ng bungalow na binabantayan mo. Ikaw ay mahigit 60 taong gulang lamang. Pero, Father Huwag Sok, mong pahirapan ang sarili mo, Saning. Si Aragon at ang kwento ng bahay na binabantayan mo, yun ay gano'n na lang. Isang kwento. Walang katotohanan. Hindi dapat katakutan. At hindi mo dapat problemahin. bumalik siya para gumanti kay Alpha. Patay na rin si Alpha. Kanino pa siya gaganti? Ang bagong may-ari ng bahay, ang misis niya. Ano ang misis niya? Si Corazon. Malaki ang pagkakahawig niya kay Alpha.
Huwag mong alalahanin ang mga pasyente ko sa Maynila. At bago ako pumunta rito, binisita ko na sila. At kung may emergency, may kahalili naman akong doktor na titingin sa kanila. Wala akong sakit, Ben. Sa tingin ko nga, Corazon, wala ka naman sakit. Siguro ang nararanasan mo ay bahagi ng adjustment sa bago mong tirahan, sa bago niyong tirahan ng kapatid ko. Pero bakit ako natagpuan ni Dan sa labas? Nag-sleepwalking kaya ako? Posible, dahil sa tindi ng pagod mo sa biyahe at paglilipat ng mga gamit ninyo. Baka nakakaranas ka ng malalim na tulog at nag-sleepwalk ka, naglalakad ka habang natutulog at doon ka na napahandusay sa hardin. Sabihin mo sa akin, Ben. Posible ba yun? Posible na igalaw ko talaga ang katawan ko sa gitna ng isang panaginip? Hindi ko yan masasagot, Corazon. Pero maaaring mangyari. Alpha. May tinig na naman tumatawag sa akin. Pero hindi ako si Alpha. Alpha. Sumunod ka sa akin. Hindi ko mapigil ang sarili ko. Ang tinig. Napapasunod niya ako. Ang mga gabing pinagtaksilan mo ako. Ano pinagtaksilan? Ang mga panahong wala ako sa tabi mo. Pero may nagpapainit sa iyong mga gabi. Hindi ko maintindihan. Sino ka ba? Magpakita ka sa akin! Alpha, hindi ka ba nakontento sa naibibigay kong kaligayahan? Hindi kita kilala. Sino si Alpha? Alpha, tingnan mo ako. Ikaw ang tumatawag sa akin? Paano ka nakapasok sa amin, Silid? Silid natin itong mag-asawa. Pero dito mo rin piniling makipagniig sa ibang lalaki. Anong ginagawa mo? Unti-unting mapupugto ang iyong hininga. Ipaghihiganti ko ang pagyurak mo sa aking pagkalalaki. Tutuparin ko na ang aking paghihiganti. Bitiwan mo siya! Bitiwan mo si Corazon! Oh, nawala ang lalaking sumasakal kay Corazon. Nawala ng balay ang asawa ko. Corazon! Corazon! Dan! Dan, anong nangyari? May narinig kaming ingay sa kwarto mo. Ben! Tulungan mo ako! Hindi nakalakang pinto. Pumasok ka na! Ano po nangyari kay Ma'am? May nakita ko. May lalaking sumasakal kay Corazon. Lalaki? Nasaan? Nang tangkain ko siyang suntukin, bigla siyang nawala. Walang malay si Corazon. Iiga ko siya sa aming kama. Oh. Nawalan siya ng malay. Ako na po ang titingin sa kanya. Ma'am! Ma'am! Hindi ko maintindihan kung ano itong nangyayari. Relax, sige. Oh, maupo ka sa gilid ng kama at ipaliwanag mo sa akin ang eksaktong nakita mo. Ben, isang lalaki. Medyo madilim. Hindi ko nakita ang mukha niya. Nagising ako na umuungol si Corazon. At pagdilat ko ng mata, nakita kong may nakadagan sa kanyang lalaki. Sinasakal siya. At bigla itong nawala? Oo. Sir, kukuha lang po ako ng bimpo. Pupunasan ko ng basang bimpo si Ma'am para mahimasmasan. Ikaw na ang bahala, Yaya. Opo, sir. Hindi kaya namamalik mata ka lang? Hindi, Ben. Sigurado ko. Gising na ako nang makita ko yung lalaki. Isa pa, paano mo ipaliliwanag ang pagkawala ng malay ni Corazon? Alam nga namang basta na lamang siya napahundusay sa gilid ng kama. Dan. Ben, may kung anong kababalaghan sa bahay na ito. Hindi kaya nagkamali ka sa pagbili ng bahay na to? Hindi, Ben. Pangarap ko ang bahay na ito. Matagal ko itong hinanap. At hindi ako papayag na isang maligno lang ang aagaw nito sa aming dalawa ni Corazon. Aling Saning, hindi na maganda ang nangyayari sa mga amo ko.
Alam mo ba kung sinong malignong nanggugulo sa kanila? Sinabi ko na sa'yo, Liling, pero hindi ka naniwala. Paano ako maniniwala? Ang sabi ng mga amo ko, daang taon na ang edad ng bungalo na ito. Panahon pa raw ng Kastila ito ginawa. Samantalang ikaw, mahigit 60 taong gulang lamang. Paano ako maniniwala sa sinasabi mong naging alipin ka ng dating may-ari nitong bahay? Pero yun ang totoo, Liling. O sige, ipagpalagay na nating totoo nga. Kung ganon, ano kailangan ng maligno o multo sa amo kong babae? Bakit siya lang ang sinasaktan nito? Paghihiganti. Paghihiganti sa ano? Hindi ko pwedeng sabihin. Hindi mo pwedeng sabihin? So, ganon. Tatahimik ka na lang habang unti-unti pinapatay ang amo kong babae. Baka naman ikaw ang nagmumulto. Nag-aanyo kang lalaki sa gabi tapos ay... teka lang, Aling Saning. Baka may lahi kang aswang! Liling, para makaligtas ang amo mong babae, makabubuting umalis na sila Hindi rito. pwede. Nabili na nilang bahay na ito. Gustong-gusto ito ni Sir Dan. Hanggat hindi nakapaghihiganti si Don Aragon, hindi matatapos ang kanilang bangungot. Teka nga muna, Aling Saning. Parang alam mo nangyayari sa mga amo ko. Pero nanonood ka lang. Parang hinihintay mo lang na mapahamak sila. Ano ba talagang meron sa bahay na ito? Anong gusto ng multo kay Ma'am Corazon? Bakit niya ito sinasaktan? Sinabi ko na sa iyo, Liling, naghihiganti si Don Aragon. At ang makapipigil lang sa pananakit niya kay Corazon ay kung aalis sila rito at hindi na muling magpapakita pa. Hindi ko makakalimutan ang nasaksihan ko nung bata pa ako. Mawa ka, Aragon! Sanay! Humingi ka ng Diyos! Mapatay na ko ni Aragon! Tulungan mo ako! Sanay! Sanay! Kahit ayaw nilang maniwala, totoo ang nakita ko. Pinatay ni Don Aragon si Doña Alfa. Pinatay niya ang taksil niyang asawa. Sigurado ka bang mas gusto mo pang humingi ng tulong sa isang pare? Kaysa sa may mga kakayahang kumausap ng espiritu? Oo, Ben. Dan. Ikaw ba si Dan? Father Sok, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May spirit entity sa bahay ko. Yung malaking bahay sa gitna ng rancho. Oo. Nabalitaan ko na. Alam mo ang tungkol sa multong nananakit? Hindi. Nabalitaan kung may nakatira doon. Father, ang bahay na yun ay pangarap ko. Gustong-gusto kong manatili doon. Pero ginugulo kami ng isang bulto. Ng isang espiritong hindi matahimik. Kung ganon, totoo ang sinabi ni Aling Saning. Matutulungan mo ba kami, Father? Ano bang ginagawa ng multong sinasabi mo? Paano niya kayo ginugulo? Ang misis ko, sa tingin ko, gusto niyang patayin ang misis ko. Father Sok, anong ginagawa ninyo rito? Humingi ng tulong si Dan. Pero si Don Aragon, hindi niyo siya basta-basta mapapaalis. Kanya ang bahay na ito. Aling Saning, matagal nang patay si Don Aragon. Hindi siya totoo. Bahagi siya ng isang alamat na nagpasalin-salin na lamang. Ayaw mo talaga maniwala. Sandali, Father, ha? Hintayin mo lang ako dyan. Father Sok! Gising na si Corazon. Maaari mo na siya makausap. Nandyan ako. Sumunod ka na lang dito sa aming kwarto. Sige. Eto ang aking pruweba. Ang gasalarawang ito. Nasa si Father? Maaari ko siyang ipagdasal para lumaya sa masamang espiritong gumugulo sa kanya. Hindi. Dadasalan niya si Corazon. Hindi dapat. Lalo itong makasasama sa nangyayari. Isusubok na kita sa mga amo ko. Hindi
Hindi sila dapat nagtiwala sa'yo. Hindi nila dapat malaman ang tungkol kay Alpha. Aling Saning, sa tingin ko nababaliw ka na. Kapag may nakaalam ng nangyayari kay Alpha, papatayin tayong lahat ni Don Aragon. Nababaliw ka na nga! Ipapahamak mo mga amo ko? At mamamatay sila na hindi nila alam kung sino kalaban? Liling, hindi ako baliw. Gusto ko silang tulungan, pero natatakot ako. Natatakot ka saan? Sa kapangyarihan ng larawang ito. Larawan? Oo, Liling. Ilang beses ko na ito itinatago. Pero sa tuwing na bumabalik ito sa dingding, muli kong nakikitang nakasabit. Ano bang larawan yan? Teka, itong babae, kahawig siya ni Mang Corazon. Tama. Yan si Doña Alpha. Siya ang dating asawa ni Don Aragon na kanyang pinatay. Larawan? Oo, Ben. Ang larawang ito, sabi ni Liling, ang larawang itong kinatatakutan ni Aling Saning. Larawan yan ng isang mag-asawa. Para namang mag-asawa sila. Oo. Sabi ni Liling, sila ang dating may-ari nitong bungalow. Dan, malaki ang pagkakahawig ni Corazon dito sa babae sa larawan. Napansin ko na rin yan, Ben. Pero anong kinalaman nito sa nararanasan ni Corazon? Siguro, mas makabubuting tanungin muli si Aling Saning. Maaring mayroon pa siyang inililihim sa'yo. At hindi niya sinasabi ang buong katotohanan Ben. tungkol sa nangyari sa bahay na to. Ito na nga ba sinasabi ko, Corazon? Hindi na kayo dapat umalis sa poder ko. Ma, okay lang po ako, Ma. Hindi ka okay. Huwag mong ipagpilitang okay ka. Dahil hindi ka okay, Corazon. Maputla ka na at nanghihina. Salamat, dinalaw mo ako, Mama. Hindi kita basta dinalaw. Nagsabi ako kay Dan. Isasama na uli kita sa Maynila. Paghihiwalayin mo kami? Pinababayaan ka niya. Ma, hindi yun totoo. Mama, inaalagaan ko si Corazon. Hinahanapan ko ng solusyon ang nangyayari sa kanya. Ang tanging solusyon para mawala ang nagpapahirap sa kanya ay umuwi kayo sa amin. Iwan ninyo ang antigong bahay nito na pinamamahayan ng mga masamang espiritu. Narito na si Father Sok para basbasan ang bahay. Pero Dan, Mama, hindi kami aalis dito ni Corazon. Kami ang buhay. Kami na ang bagong may-ari ng bahay. At kung sino man ang nanggugulo sa amin, gusto kong bumalik na siya sa kanyang pinanggalingan. Dahil tapos na ang tungkulin niya dito sa lupa. Ito ngayon ay panahon ko na. Dan, gumising ka. Dan! Corazon, bakit? Yung lalaki, naririto siya. Ha? Saan? Nasaan? Ayan, nakatayo sa paanan ng higaan natin. Wala ako nakikita. Dan, may baril siya. Mabarilin ka niya. Pero Corazon, wala ako nakikita. Wag! Ako na lang! Ako na lang! Ang baril. Hindi. Binaril mo ko, Aragon. Yan ang nararapat sa taksil na tulad mo. Aragon? Sino si Aragon? Taksil man ako. Itinulak mo ko. Palagi kang nasa malayo. Palagi akong nananabik sa'yo. Hindi mo pinakikinggan ang mga pagsamo ko. Ang aking pakiusap. Ilang beses kitang sinulatan. Nagmakaawa akong umuwi ka na. Mahina ka. Madaling matukso. Minahal kita. Pero hindi mo sinuklian ang pagmamahal ko. Yan ang dapat sa tulad mo. Taksil na babae. Hindi. Corazon, ano nangyayari sa'yo? Saan galing ang putok ng baril? Dan, alam ko na. Alam mo na ano? Yung lalaki,
Kaya niya ako gustong patayin. Kaya kanya gustong patayin? Bakit, Corazon? Inaakala niyang buhay pa si Alpha. At inaakala niyang ako si Alpha. Ang taksil niyang asawa. Nakita mo ba ang nakita ni Corazon? Hindi. Pero may narinig akong putok ng baril. At nanghina si Corazon. Pero wala siyang tama. Nakakalito ang kababalaghang nangyayari sa inyo. Ben, kailangan puntahan ko si Father Sok. Paano si Corazon? Dito ka lang, please. Samahan mo siya. Babalik din kagad ako. Anong gagawin mo? Basta kailangan magsagawa si Father Sok ng exorcism. Alam ito, Dan. Ayoko na itong makita. Bakit? Ayoko. Dahil nakikita mong kahawig mong babae sa larawan? Dahil nararamdaman ko ang galit niyan. Yung lalaki sa larawan. Corazon, naalala ko na. Nakita ko na ang lalaking ito. Saan? Paano? Dan, matagal na siyang patay. Nung araw na bumalik tayo para lumipat na rito. Paano? Yung lalaki sa daan. Huminto ako sa pagmamaneho. Dahil sa lalaking nakaharang sa daan. Pasensya na. Nakaramdam ako ng hilo. Saan ka ba pupunta, Brad? Diyan lang sa malapit. Gusto mo, sumabay ka na sa amin? Patungo kami sa bahay na antigo. Salamat. Malapit na ang pupuntahan ko. Kaya ko na. Okay. Inuulit ko. Pasensya na. Lalo na sa mga babaeng kasama nyo. Okay lang, mister. Sana talagang kaya mo na ang sarili mo. Kaya ko na. Lalo na ngayong nakita kitang muli. Alpha. Tama. Ngayong nagbalik sa akin ang lahat, binanggit niyang pangalang Alpha habang nakatingin siya sa iyo. Hindi ko pinansin yun, pero pagkatapos sa mga kababalaghang nangyayari, ngayon naiintindihan ko na siya. Isa siyang kaluluwang hindi matahimik. Bakit ayaw pa ninyo umalis rito? Malinaw na haunted ang bahay na ito. Mahalaga ang bahay na ito kay Dan. Pangarap niya ito. At pangarap din ba niyang patayin ka sa sindak? Hindi ka naman dating ganyan kay Dan? Oo. Dahil hindi rin sa dating ganito. Obsessed siya rito sa bahay. Obsessed siya sa kaluluwa na nagmamay-ari nito. Magtiwala tayo kay Dan, Ma. Alam niya ang ginagawa niya. Noon, oo. Naniniwala akong alam niya ang ginagawa niya. Pero ngayon, hindi na. Nagsimulang masira ang unang asawa mo mula nang makita niya ang bahay na ito! Dan, anong ginagawa mo? Bakit mo sinusunog ang larawan? Para hindi na siya makabalik sa dingding. Para wala nang isabit si Aragon ng paulit-ulit. Para hindi rin niya makita ang alaala ng taksil ng asawa. Hindi pa rin ako makapaniwalang may multo rito sa bahay niyo. Hindi siya natatahimik, Ben. Ang pagsunog sa larawang ito, naniniwala akong tatapos sa mga alaala. At babalik na siya. Kung saan man siya dapat bumalik. Mali ka. Hindi ako mawawala rito. At sa pagkakataong ito, isasama ko na si Alpha sa aking kinaroroonan. Hindi. Nagpakita siya sa akin. Saan? Nasaan? Isasama ko si Alpha. Si Corazon at Alpha ay magkaiba. Pinatay mo na si Alpha. Si Corazon ay aking asawa. Wala siyang kinalaman sa inyong nakalaan. Hindi siya nagtaksil sa iyo. Tigilan mo na si Corazon. Tigilan mo na ang asawa ko! Nagpapakita pa rin siya sa akin sa gabi, Dan.
Hindi natapos ang kasamahan niya nang sunugin ko larawan. Ano gagawin natin? Babalik ako kay Father Sok. Natitiyak ko, may alam pa siyang solusyon. Kung sundin na natin si Mama, bumalik na tayo sa Maynila, Dan. Hindi, Corazon. Sa atin ang bahay na ito. Wala nang karapatan dito si Aragon. Bahagi na siya ng nakaraan. Nakalibing na siya. Matagal na siyang inilibing sa limot. Sa ilalim ng lupa. Ano ito, Father Sok? Nakikita mo naman, Dan, kung ano yung iniabot ko sa iyo. Baril ito, Father. Oo. Pero hindi yan ordinaryong baril. Paano? Ang bala niyan ay silver bullet. Hindi nakapapatay ng buhay na tao, pero pinagiging abo ang masamang espiritu. Totoo bang sinabi mo? Pag nagpakitang muli si Aragon, barilin mo. Yan ang tatapos sa pagmumulto niya sa antigong bahay. Pero, Father... Relihiyoso ka, Dan. Ako ang wala mong pinuntahan. Noong unang araw na hinangad mong mawala si Aragon, Opo, tama kayo. samahan mo ng aksyon ang iyong pananalig sa nasa langit. At ang masamang espiritong gumugulo sa inyo ay mawawala. Tulungan mo ko, Father Sok. Sasamahan kita kung yan ang kailangan mo. Sinunog ninyo ang larawan. Sinunog ninyo. Bakit? Bakit to, Aling Saning? Yan na lamang ang tanging alaala ni Doña Alpha. Inakala ni Dana, sa pagsunog niya rito, titigil ang pananakit sa akin ni Aragon. Pero bumabalik pa rin siya sa gabi. May mga pasaka sa mukha at braso. Gusto niya akong patayin. Ngunit nagigising si Dan. Lagi niya ako naililigtas. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako guguluhin ni Aragon? Patawad, Ma'am Corazon. Aling Saning, bakit? Dahil ngayon, tuluyan na kitang isasama sa aking kinaroroonan. Hindi! Aling Saning, may hawak kang patalim! Hindi! Wag! Baba! Wag! Wag! Mamatay ka! Pinatay niya si Baba! Magpakita ka sa amin! Akong harapin mo, Aragon! Ano ang laban mo sa akin, ordinaryong nilalang? Ikaw ang walang laban sa akin. Matagal ka nang patay. Wala kang karapatang guluhin pa ang buhay naming mga buhay pa. Si Alpha ang taksil. Paulit-ulit ko siyang papatayin. Ilang beses nang siyang mabuhay sa mundong iyong ginagalawan. Papatayin ko pa rin siya. Hindi ako si Alpha! Matagal na patay si Alpha! Pinatay mo siya! At pagkatapos noon, nagbaril ka sa sarili mo, Don Aragon. Hindi yan totoo. Totoo! Yan ang lihim na matagal ko nang kinikimkim. Saksi ako sa lahat ng krimeng naganap sa antigong bahay na ito. Yan din ang sumpang dumapo sa akin, kaya hindi ako namamatay. Pagod na ako maging imbakan ng inyong lihim, ng inyong nakaraan. Gusto ko na makalaya. Gusto ko na magpahinga. Anong ibig mong sabihin, Saning? Ituturo ko sa inyo kung saan ko inilibing si Don Aragon. Gawin niyo ang gusto niyong gawin sa kanyang mga buto. At pagkatapos, handa ko nagharapin ang hatol sa akin. Pagod na ako mamuhay sa mundong ito. Gusto ko na ng katahimikan. Hindi! Wag! Wag mong gawin yan! Father, nabasbasan niyo na po ang libingan. Ano na po ngayon? Hukayin niyo ang libigan. Bakit po? Kailangan makita natin ang mga buto ni Aragon. At pagkatapos?
Gusto kong patamaan mo ng silver bullet ang kanyang mga buto. Pero bakit? Dahil ito ang tatapos sa panggugulo niya sa inyo. Ayokong gamitin ang baril sa... Sa patay? Patay na siya, Dan. Matagal na siyang patay. Kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Si Saning mismo ang nagsabi sa atin. Nakita niya nagbaril sa sarili si Aragon. Ang silver bullet ang magpapatahimik sa kanyang kaluluwa. Dan, naniniwala ka ba sa kanya? Oh, Ben, hukayin na natin ang libingan. ha? Ang libingang nasa loob pa lang mismo ng aming pakuran. Gusto kong patahimikin mo na kami. Nakita mo ang nangyari, Dan? Ang mga buto ni Aragon. Isa-isang nalusaw, natuyo, naging buhangin. Anong kababalaghan nito? Salamat sa inyo. Matatahimik na ako. Aling Saning, Bumilis ang pagtanda niya. Hanggang sa makuba siya. Naabo siya. Naabo. Naabo si Aling Saning. Kung ganon, si Aling Saning ay totoong bahagi ng nakaraan. Matatahimik ng antigong bahay. Wala nang manggugulo. At mananakit sa iyo, mahal ko. Salamat. Natapos din ang bangungot na to. Nakikita kong bumalik na ang sigla mo. At nagkakulay ng muli ang mga pisngi mo. Opo, Ma. At wala na rin nung nagpapakita ng lalaki sa akin. Wala na si Aragon. Tapos na ang bangungot. Magiging maayos na ang lahat. Sa amin na talaga ang antigong bungalow na ito. Oo, anak. Pasensya na. Nagkulang ako ng tiwala sa iyo. Naiintindihan kita, Mama. O paano, Tol? Alis na kami. Okay, Ben. Oh, yung pagmamaneho mo, mag-iingat ka, ha? Huwag kas-kasero. Alam mo na si Mama, nervyosa yan. Oo, Corazon. Salamat. Teka muna, Corazon. Dan, kaninong larawan yan? Aling larawan, Mama? Kahapon lang ay wala namang nakasabit sa dinding na yan. Hindi. Ang larawan ni na Aragon at Alpha. Pero, sinunog ko na yan. Hindi na yan dapat mabalik dyan. Sinunog ko na yan. Alam kong naabo na ang larawang yan. Bago lumipat sa isang lugar, alamin ang kasaysayan. Alamin ang katotohanan. Pabasbasan ang paligid hanggang loob ng tahanan. Mabuti na ang sigurado kaysa makipagsapalaran sa mga nilalang ng kadiliman. Dito natatapos ang isa na namang kwento ng kababalaghan na ating pinamagatang ang larawan. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong pangkababalaghan, mga buong kwentong pangkababalaghan. Sana po yung nagustuhan nyo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa ating channel, Kababalaghan PH. Huwag po kayong mahiya, wala pong bayad yan. Pero kung gusto niyo bayaran, nasa inyo na po yun. Maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po ang ating susunod na hinihandang mga bagong kwento, mga buong kwentong pangkababalaghan, partikular na sa sabong, at sa mga gimat mutya, at kung ano-ano pang mga misteryo ng ating mundo. Maraming salamat pong muli at magandang araw po o gabi sa inyong lahat.